Ngayon, eto po, in contrast po, paano po nakikipag-deal si Tatay Digong? Very vague na po to, no? Naalala ko lang bigla, parang si Tatay Digong parang hindi sila good ni Obama, may instance sa APEC. Alam ko nagsabay pa sila ni Obama. Last na yata ni Obama na APEC yun, no? Ano ba yung nangyari? So binalikan ko yung ano, no? Ito po ang nangyari. Dahil alam ko minura ni Tatay Digong si Obama. Ito po bakit po niya minura? Okay. Ito po. Si Tatay Digong po, nung earlier, ay minura niya po si Obama, son of a, alam niyo na, son of a B. And later on, sinabihan niya rin po si Obama na go to hell for speaking against alleged summary killings in his war on drugs since taking office on June 30. So yung pagmumura po ni Duterte kay Obama, may dahilan po yun. Nakikialam po sa war on drugs. Speaking of war on drugs, balitang-balita po sa buong mundo at marami po ang natutuwa, marami po ang binabati ang Brazil dahil po sa kanilang pagkokondak ng war on drugs. Ano lang po, naisingit ko lang. Kasi pag ikaw ang pinuno ka ng bansa at gusto mo matigil yung droga, dapat kang purihin. Di po ba? Dito sa atin, baliktad eh. Dahil yung mga media dito, iba yung utak. Utak dilawan ng mga media rito. Nag-conduct na ng war on drugs, siya pa masama. Si Tatay Digong na nga yung nag-conduct ng war on drugs, siya pa masama. Nakita nyo po ba na may kumukundi na sa Brazil dahil sa war on drugs? Asisiyahan po yung mga normal na tao. Dito kasi sa atin, hindi mga normal ang mga media dito. Hindi normal ang dilawan, hindi normal ang mga makakaliwa. Kaya natutuwa sila pag yung nag-conduct ng war on drugs, imbis na ipagtayo ng monumento, ng rebulto, pinakukulong. Yan po ang mga taong wala sa normal na pag-iisip. Okay, balik po tayo rito. Minura ni Duterte si Obama dahil nakikialam. 'Di ba? Sano pa B? Tsaka go to hell. Huwag mo kaming pakialaman dito, hindi porket ikaw ay superpower. Na nung naging presidente naman si Donald Trump, pati na sila. So hindi po tayo anti-USA nung panahon ni Duterte. Anti-Obama lang si Duterte dahil nakikialam eh. No? Nakikialam siya sa Pilipinas. Ngayon, ano po ang ginawa ni Pangulong Duterte? Alam niya po na minura niya, di ba? Okay, may isa pa pong sinabi yan. May isa pa pong pamiting si Obama na hindi niya inatinan. Ito po, the president also did not attend a meeting between Obama and leaders of Association of Southeast Asian Nations in Laos nung panahon na yun, September 2022. Hindi umaten si President Duterte, ang sagot niya, ang sinabi niya lang kunwari ay nagkasakit siya. Pero ang sabi po ni Pangulong Duterte, kalaunan, the president later said he skipped the meeting because he wanted to disrespect Obama. Wala po siyang respeto kay Obama. Kaya hindi po siya umattend sa pa-meeting ni Obama sa Association of Southeast Asian Nation. Nakuha niyo po? Ganun po yung presidenteng may paninindigan. No? Pinatawag po sa ASEAN, may ASEAN din before APEC eh. Pinatawag po
Yan lahat ng leader ni Obama at nagdahilan lang po si Tatay Digong na siya po ay may sakit. Kaya hindi siya umattend sa pinatawag ni Obama. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Pinangangatawanan ni Tatay Digong, pinapakita niya, hindi ka karespeto kasi hindi mo kami ginagalang na isang bansang malaya. 'Di ba? Ang ganda po nun. Demonyo ka kasi mag-isip ba doon? Kaya gandang-ganda ka sa ginawa ng amo mo. Hindi po, totoo po yun. Okay, ngayon po, dito po, nung unang unang APEC Summit po to ni Tatay Digong, 2022 to eh. Sa unang APEC Summit niya, sabi po ni Tatay Digong, meron siyang mga hindi dinaluhan na event ng APEC. Pinadalo niya lang yung mga tauhan. No? Hindi po mahilig sa picture si Tatay Digong. Okay. Particular yung state dinner, hindi siya dumalo. At saka yung papicture ng lahat ng leader. Alam nyo kung ano katwiran ni Tatay Digong? Bakit hindi siya dumalo doon sa papicturan? Ito po ang tunay na leader. O, tandaan nyo, minura ni Tatay Digong si Obama dahil nakikialam sa Pilipinas. Maraming beses minumura niya. Hindi dumalo si Tatay Digong sa state dinner kasi ito ang katwiran niya nung panahon na yun. Sabi po ni Tatay Digong, he said he just wanted to avoid an awkward situation with US President Barack Obama. Sinabi niyo po, dinahilan niya lang na siya po ay nasira yung tiyan niya. Pero sinabi niya po to, sa mga reporter natin, ito po ang sinabi niya, I did not have a bump stomach. Do not believe it. This was just an excuse. But really, I avoided meeting Obama. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte noon. I would not know if Obama would accept my gesture of a handshake or me deliberately getting out of the way to avoid him. And because of this, and because I did not want to create a scene, an awkward situation, I just stayed in the sidelines. That's the truth. Yan po ang mahusay na statesman. No? Minura niya si Obama ilang buwan lang o ilang araw lang bago tong APEC. Tapos, mamimit niya si Obama, ayaw niya ng awkward situation. Ano yung gagawin niya pag nakasalubong niya si Obama? Makikipagkamay siya. Paano kung hindi tinanggap ni Obama yung pakikipagkamay niya? O kung hindi niya mapigilan ng sarili niya, umiwas siya. Tapos, nabidyohan ng media worldwide. Ang iniiwasan ni Tatay Digong, yung awkward situation. Dahil dala niya bilang presidente, dala niya yung Pilipinas. Presidente siya ng Pilipinas. Yun yung dala-dala niya sa APEC. Hindi niya ipapahiya yung sarili niya para mapahiya ang Pilipinas. Imagine niyo, pinadalo niya na lang yung iba. Sige, kayo na lang dyan sa picture taking. Dito na lang ako. Sabihin niyo, nasira tiyan ko. Bakit? Dahil tamad ba si Digong? Hindi po. Nagdahilan daw siya para maiwasan yung awkward moment. Imagine. Yun ang true statesman. Yun po ang true statesman. Umiiwas kayo sa kahihiyan. Yung awkward moment. Siyempre, gentleman siya, di ba? Kahit minura niya kung bigla niyang inoffer yung kamay niya kay Obama, tapos hindi tinanggap ni Obama, nakakahiya po yun para sa bansang Pilipinas. O kaya, hindi niya matiis na makita ng harapan si Obama, makakasalubong niya, nag-iba siya ng daan. Awkward po yun. Tsak, makikita ng camera yun,
balita sa buong mundo. Eh bakit naman ibabalita sa buong mundo? Sikat kasi si Duterte. Baka nakalimutan po natin. Sikat po si Duterte. Time Magazine, cover, lahat po. Bilib sa kanya. Donald Trump, lahat ng mga leaders. Si Tatay Digong tuwing umaatin ng APEC, para siyang si Donald Trump tsaka si Xi Jinping na nakakulumpon sa kanya yung mga world leaders. May tumpok si Donald Trump, may tumpok si Xi Jinping, may tumpok si Duterte. Alam niyo yun? Ngayon nakakahiya. Napanood ko yung video. Kinakausap lang ni BBM yung si Brunei, yung Sultan ng Brunei. Aba, inakay siya. Nilayo sa kanya. Nilayo kay BBM yung Sultan ng Brunei ng taga-Indonesia eh. Nakakahiya. Ano po pagkakaiba? Yung ginawa niya kay Xi Jinping, tsambahan po yun. Dalawa po ang pwedeng maging reaksyon ni Xi Jinping. Kaaatake mo lang sa akin, makikipagkamay ka. Kung yung ugali ni Xi Jinping, ugali ni Duterte, mapapahiya po yung presidente natin. Wala naman tayong schedule, bakit ka lalapit dito at makikipagkamay? Eh kung in-stonewall ka ni Xi Jinping at hindi ka pinansin, dala-dala mo yung Pilipinas na nakakahiya. Yun yung sinasabi natin. No? Yun yung sinasabi natin. Na ni Tatay Digong pala. Na iwasan nyo dahil ang dala mo Pilipinas, iwasan mo magkaroon ng awkward moment. Katulad nun. Mabuti na lang. Great statesman yung kaharap mo. Ayaw kanyang mapahiya, ayaw gumawa ng eksena. Eh kung ang attitude niya, huyo, sabay tumalikod o tumayo o lumipat. Never mong gagawin yan sa mga international, international events, conference, summit. Hindi ka po pwedeng mag-birds ka sa party na hindi ka invited. Okay. Kaya ang tanong kung sino po ang nakaka-proud dito po sa inisnab si Obama o si very obvious, no? Napakahusay talaga ni Tatay Digong. Grabe. Yung isa, halos walang pumapansin. Yung isa naman, star ng Noche Buena. Ang laki po ng diferensya. Okay, punta po tayo sa naiuwi. Ito po, balita nila. Marcos secured business pledges during APEC. Nung binasa ko po ito, President Ferdinand Marcos Jr. has secured a pledge for the deployment of KSS the third PN submarines from shipbuilding giant Hanwha to further advance the Philippines self-reliant defense capability. Ang ganda pong pakinggan, no? Pledges daw. Dati po, may time ba, Badong, na si BBM ay nakakapag-uwi ng pledges talaga? Opo, nung bago pa lang siyang presidente, at saka nagpe-presscon po yan paglapag ng eroplano. Magpe-presscon na yan, sasabihin ni BBM, nakapag-uwi tayo ng ganitong pledge. Ito po, halimbawa, nung una niyang abroad. Mga una, kasi September 2022 to . Bongbong Marcos reaps $14.36 billion in investment pledges abroad. Meron talaga, di ba? Lagi po yan nung mga first 2 years ni BBM, tuwing siya po ay mag-abroad, magpe-presscon po yan, paglapag ng eroplano, meron pa po yan na presscon dyan na nakapag-uwi tayo ng
ng